Paano ang gagawin? Nagta-try tayong mag-live. Mag-silent live para madagdagan yung WH kasi na-demonetize po itong channel. Gawa doon sa I never thought na mangyayari yun. Doon sa short na yung Christmas video, someone sent me, and syempre 16 seconds. So I never thought na yun yung magiging cause ng pagkakademoni ng channel. Nagulat na lang ako as in. Merong dumating na email. Reused content. Pula. So, ayun. Namatay po ang bahay ni Opa. Pero, syempre, manghihinayang ka even if hindi naman to nag-earn. I mean, the channel is not earning. But, pero kasi yung sacrifices mo before para ma-monetize siya at makapag-apply sa ano bang tawag doon sa program partnership, YPP ba ang tawag doon? So, di ba yung sacrifices na ginawa ni Miss Jade sa pagla-live dati and all the puyat, tapos na-demone yung bahay. So, nalagas po yung mga WH. Pero, shout out si Sikoy, din niya at di ni ako. Kasi I think sabi mo nag-play ka. So nadagdagan po yung WH niya. Ano yun kahapon, parang 5:11 na lang yun. Tapos tiningnan ko siya ngayon, 521 na. So siguro slowly try kong mag-live kahit silent lang. Hindi ko alam, pumunta ako dito sa StreamYard. Tapos, wala siyang lumabas na live. Nakalagay recording. I don't know why. Maybe the phone is luma. Kasi ginamit ko siya yung luma kong phone pa. Yung iPhone 11. No. iPhone 10s. So, I don't know why. Walang lumabas na live. Nakalagay recording. So, hindi ko mag-get. Kaya nag-record na lang tayo. So, yesterday, habang nagdadrive ako papunta doon sa friend ko sa Utawara, sinubukan kong mag-live while driving. Nakakabit po yung phone ko doon sa camera holder sa mirror ng sasakyan ko. Ang ganda sana mag-live habang nagda-drive ka kasi 'di ba marami makikita sa labas, yung mga view ng dinadaan mo. Ang problema po is na-check ko po yesterday. I went to a grocery store, then there is a free wifi there. So ginamit ko yung isa kong phone, pinanood ko siya, and oh my God, I'm sorry to everyone na nandoon kasi it's really shaky. Ang pangit niya, shaky. Pero may part na, kasi ako naman, nararamdaman ko siya habang nagda-drive ako, nagsishake din yung phone doon sa holder na yun. Pero once na hinawakan ko siya, okay naman. May mga part doon sa video na smooth siya. Kaya lang, habang nagda-drive ka at nagsasalita, syempre hindi mo, actually malapit sa kamay ko, pero nakakapagod naman hawakan. Parang hassle talaga siya. Pero ang ganda sana kung hindi nagsishake. So, paglalabas ako, kasi talagang yung pag free time ko, like kunyari, sa Sunday, day off ko. And sa Monday, naging 2 araw na po yung walang pasok.
So, ginagamit ko po yan lumabas para magtanggal ng stress, magda-driving ako. So, syempre, pumupunta ako sa mga like doon sa British Hills. Nung one time, di ba, dinaanan ko ang daming snow. Ang ganda ng mga dadaanan mo. Like, pag pumunta ako doon sa Angel Forest, ang ganda rin mag-live doon habang naglalakad ka lang. Pero ang problema, kaya ayaw ko, nagsishake kasi yung, di ba, doon sa video, nakakaya naman sa like, kunyari, kahit pa paano may mag-watch. But, pero pag mga live naman, I think yung mga friends ko dito sa YT, ipi-play lang nila yan. Pero syempre, kahit pa paano, I don't like it kasi nagsishake siya. So, or, kunyari nga, magla-live ka, tapos, hawak mo yung phone. Hindi talaga siya maganda pag hindi naka-steady lang yung phone, hindi gumagalaw. I don't know kung pag makaluwag ako, bala kong bumili ng gimbal. I don't know kung pagka ginamit yung phone, nilagay mo doon pag maglalakad ka, hindi ba siya mag-shake, hindi ba nag-move yung phone or yung screen. So, yun. Pero, hindi pa naman ngayon. Sana all mayaman para lahat mabili yung gadget. Because I'm really thinking of changing my phone. Kasi ano pa to 12. iPhone 12 pa. iPhone 12. So 15 na po tayo. 12, 13, 14, 15. And yung contract ng phone is next year, January 2025. Kaya lang, pagka meron silang, parang sa Pilipinas dati, trade-in, you can actually trade in your phone to a new model. Tapos, wala ka nang babayaran doon sa natitira pang months. Kasi, usually po ang mga phone po dito is loan. So, may natitira pa to na mga about, let's say about 25K, mga ganyan. Sa pera ng Pilipinas. So, pag kumuha ko ng bagong unit, so itong hawak ko na 12, ibabalik ko sa kanila and malilibre na yung natitirang doon. Kaya minsan, syempre nanghihinayang ka, di ba? Kasi ang dami mong photos. So, nag-iisip ako. And ayoko na rin, minsan, yun nga, parang, or mag-ipon na lang ako, bibili na lang ako ng unit na hindi loan, yung cash. Then, bibili ako ng wifi. Kasi, ay grabe naman. Kasi minsan, dito, nakakainis lang, di ba? Kukuha ka ng phone, tapos, minsan kunyari pag Apple, pag nagka-problema yung phone mo, dadalhin mo sa carrier, yung store kung anong yung company na kinuhanan mo. Tapos kunyari, may sira. Ay hindi po nila gagawin. Kundi i-refer ka nila doon sa sa tindahan ng Apple. Kaya, anong saysay ng mga binabayad mo dyan? So, parang sa akin ganun. So, yun, naisip ko na hindi na lang ako kukuha ng loan. Tapusin ko yung contract next year. Then, although, syempre, mabigat maglabas ng medyo mahal kasi yan, mga phone. Medyo mabigat maglabas ng cash. Pero, gusto kong mangyari ngayon, ikikip ko yung line ko, yung phone line ko. Ano lang yun monthly, mababa lang siya. Then, balak ko, bumili na lang ng, kumuha ng wifi. And, yun, ayoko nang kumuha ng loan. Pag may pera ako, bili na lang ako ng cash ng unit. Tapos, sa wifi ko magwa-wifi na lang ako. Kasi, ang dami nila mga services na charge, di mo naman nagagamit. Ang dami. So, kaya lumalaki yung
ano ng phone mo. Yung pinaka-monthly mo. Ang monthly ng Wi-Fi ko is 6,500. Sa kalahati po nun, yun yung pera sa Pilipinas. 6,500 yun. So, yung data ko is 30 lang ha. Mababa lang, di ba? So, kulang talaga yung data. Kaya, mas maganda nang kumuha ka ng Wi-Fi na mga unlimited, tapos mababa pa yung monthly. 5,000 sa 100. Ano ba yun? Yung data niya na 100. So, yun, nag-iisip ako ng maigi yung saan ba makakatipid. Kasi, before parang wala lang, hindi mo naisip yung mga kung saan ka makakatipid, tapos mapapakinabangan mo yung internet nang hindi ka nagbabayad ng ganun kamahal. Yung mga, pag kumuha ka kasi ng unit, ang daming charges nila doon. Ewan. Tapos katulad niyan, 5G. Tapos yung lugar namin, hindi naman paabot yung 5G. Kahit doon sa city na pinupuntahan ko, yung 5G dito gumagana lang sa Tokyo. Pero, 1,000 per month sa bill ng phone mo yan. Kasi automatic, ganun na yung system nila. Di mo nagagamit. Tapos nagbabayad ka. So yun, kaya iniisip ko talaga ng maigi kung ano yung mas makabubuti. Di ba? Parang nagsasayang ka lang dyan sa mga charges na kung ano-ano mga nilagay nila dyan sa plan. Tapos katulad nung I have my Visa card, yung Visa card ko is china-charge sa phone. So, kunyari, yung card mo, mag-charge ka ng money, ang pinaka-bill noon, doon pupunta sa, sa telephone bill mo. Ngayon, syempre, kanila yan sa kanila yung Visa card na yan, sa carrier ng phone na kung saan ako naka-registered. Nagpapaturo ako sa kanila kung paano ko i-activate yung card para magamit ko. Kunyari, bibili ako online or pag mag-grocery yung card ang gagamitin ko para yung bill niya doon sa phone ko. Wow! Hindi nila ako tinuturuan. Tinuturo lang nila ako doon sa card, may number doon ako tumawag. So, anong kwenta, anong saysay, ng mga charges, mga plan, mga extra, ganyan-ganyan, dyan sa service ninyo kung hindi nyo naman nagagawa sa mga customer. Kaya yun yung isang bagay na iniisip ko talaga. Kasi parang walang sayang, nagsasayang ka lang ng money. Hi! Ako'y, iinom ako ng milk. So, I'm going to drink milk. Kasi nagugutom ako, ayokong kumain. Actually, kanina kumain kami sa trabaho ng banana Q. Ipinini Q. Kumain kami. Kaya lang, ewan, bakit ako nagugutom? Alam nyo, na-stress ako kasi. Basta, hima. Na-stress ako kasi matumal sa trabaho. Tapos alam ko pag stress ako, yung panlasa ko mapait. Basta affected ako, ganun. Yung hindi ako uminom pala ako ng coffee. Kaya pala, yung panlasa ko mapait. Kasi, yung ininom kong coffee, bawal talaga ako sa coffee. Kahit hindi pa ako pumunta sa doktor. Matagal na nung araw pa bawal. Pag uminom ako ng coffee, nagsishake ako. Lalo na pag yung mga coffee na talagang hindi ko pa na-try, tas bago. Kanina kasi, meron yung pampa-beauty daw at parang nakaka-lose ng weight. Yun yung ininom ko, nag-sample lang. Wala, siguro mga after 30 minutes, parang ako, nanginginig. Kaya, buti na lang dumating si amo, nagluto ng banana Q. Yun, kumain ako ng banana Q. Tapos, uminom ako ng maraming water para ma-flush yung pumasok sa katawan mo. Tapos, ngayon, ang ending, nagugutom naman ako.
Wala akong pagkain dito sa bahay. Well, ah, may pagkain naman, pero ayoko nang kumain. Ano bang inamin? I have, meron ako, ano, magmi-milk na lang ako. Kumuha ako ng milk doon sa ano. Ito yung ano, Zestra Sure. Maganda daw to sa buto. So, pang 2 box ko na to. Pang 2 box, pang 2, ano ba yan? Yung ano niya, yung lata. Pang 2 can ko na to. 2 can. Para makatulog ka rin ng maigi. Alam nyo guys, dito sa kwarto ko, it looks like I have a mini kitchen here. Kasi ang dami kong termo. Actually, 2 termo. Tapos, meron akong mga teapot, 2 din. Tapos, mga antasa, ang dami. Tapos, meron akong soy sauce, meron akong apple cider vinegar, may salt, may honey, may... Kasi minsan kumakain ako dito sa kwarto kasi ang lamig nga ni natatamad na akong lumabas doon sa kitchen, maglalakad ka pa. Pag nandito na ako sa kwarto, syempre pag binuksan ko na yung heater, makakaano na ako, marirelax na ako ng konti. Kaya, may mga kitchen utensils ako dito sa kwarto ko. May table, may kutsilyo, may platito, may kutsara, may mga chopstick. Ay, ang ganda nito. Uy, ang ganda niya ngayon. Iba. Wala, ba't ganito? Paano ko ito bubuksan? Ay, ang ganda. Hala, dati nung bumili ako hindi ganito eh. Uy, parang nung bumili ako nung una, walang cover dyan. I don't remember na merong takip na lata doon sa loob, aside doon sa cover na plastic, tapos aside doon sa may sealed pang isa. Yung parang foil na. Ayun. Hala. Ayun, wala, dati wala eh. Baka fake yun. Yung una ko nabili. Ito double, ano siya eh, cover. Meron parang foil, tapos bago yung pinaka sarado na lata din. Tapos meron pang cover na plastic. Ang galing. Oh. Inom tayo ng milk. Nakaano na siya, 19 minutes. Wow, gusto ko sana yung live talaga doon kasi para makita ko kung may magko-comment. Like, shout out Jonah McDrop, Miss Sandra 44. Nasaan na kaya mga friendship natin dito sa YT? No? Ang dami nun dati. Ang dami, rambutan ito, si Litliit. Litlit. Alam mo, ginamit ko yung yung isa kong ninja doon sa'yo. Basta si Super Inday Upa, si Upa yun. Uy, Vlogs, Worms Wonderland. Shoutout natin kasi hindi man ako active sa mga live. As much as possible, pag may time talaga ako, nagwa-watch ako ng mga videos. Yung mga videos na upload nila. Pero sometimes, like kay Wilms, super dami kasi ng upload niya. So, sometimes, hindi ko na nakukumintan. Minsan, nakakatulugan ko pa nga yung iba. Pag nag-watch ako sa kanya. Dami niya kasing upload. Tapos, kay naman, ang Bisaya sa Alemania, kailangan ko talaga magbigay rin ng time doon nagko-comment ako. Pero ang dami niya rin upload, kaya hindi ko pa nauubos lahat. No, sana nun marami akong wifi para lahat yan tututukan natin. Ang ano ko palagi si Sikoy kasi syempre nandyan talaga sa we are yung parang madalas kami palitan ng komento.
Sino pa mga shoutout natin? Oye Vlog! Kapatid Oye! Oo, hindi ko man lahat mabigyan ng oras, pero talagang hindi ko kayo nakakalimutan. Dami na, sila Alma Francisco, nawala na sila Marie Vince Mondano, Roberto TV Music, ang dami na nawala. Pero yung pinaka-active lang talaga na nandyan na palagi ko pang nakakanuhan si Jonah McDrop, tapos si Simply LV. Hello, Simply LV. I think you're back in Germany now. Kasi nakita ko yung short mo. Hindi ako nakapag-comment. Nakita ko yung may airplane. And maganda na yung mga view ng post. So, siguro nandito na uli kayo. Nasa Germany na kayo uli. Gawa ng, syempre, magga-garden ka na. Ay, nakita ko na pala. Meron kang post. Meron kang upload about your garden. Pero hindi ko pa siya. Nakita ko lang siya doon sa notice. Pero hindi ko pa po siya napapanood kasi yun na may work ako. Pag nagkaroon ako ng oras, definitely papanoorin po natin yan. Show Me Gold Family! Nakakatuwa yung laruan na pinupost niya sa short. Ang galing. Puro viral. DJ Bones. DJ Bones. Shout out. Dami nang nawala. Ang dami ko pa rin nakikita dyan. Nandyan pa rin naman sila. Pero yun nga lang, hindi ako makakomment na. Team Barakumoto Vlog. Rogues 88. Shout out. Itadakimasu. Ilang scoop ba? Nasaan kaya ang scoop nito? Ayun. Ilang scoop kaya tingnan natin. 2, pero kulang po yung nalagay kasi kutsara ginamit ko. Where are you? May alam ko meron pa tong isa eh. Meron pa tong laman. Sa first ko muna. Ang galing lang nito talaga, may pang sarado siya ngayon. Hindi ko nakita yung Hindi ko nakita yung kaya maingay kaya. Meron pa akong milk dito. Busin na natin dito para Kigwa, hello. Ang dami ko pang nakikita. Diyan mga active pa rin yung mga naging kaanuhan ko doon kay Ruel Antique TV. Mga lumalabas sila sa notif ko. Ibig sabihin kasi, naka-subscribe po ako sa kanila and naka-note po yung, ano ba tawag doon, yung all. Ang dami. Hindi na lang kaya ng oras ko sila bigyan ng, diba, yung ibigay yung oras sa sobra kasing dami. Chocolin. House creamy. Ang dami mong alaga, no? May bago ka na naman. Ay, hindi. Nakita ko na yata yung kitten mo dati. Rome Alone PH. Buti pa to si Rome Alone PH. Ang galing yung doon sa doon sa probinsya. Okay rin doon. Parang alam nyo guys, as you grow old, lahat talaga magbabago yung mga mo sa buhay.
Ako, ngayon, ewan ko, parang pag may time talaga, I don't know kung part ng na-stress ako or bored ako, yung parang sometimes gusto kong ibalot lahat ng mga damit ko tapos itapon na sila lahat, yung mga ganun. Tapos, kunyari yung mga bagay na meron kayo, mga material things, gusto mong i-dispose lahat, parang magtira ka lang ng isang peraso, halimbawa, meron kang watch o isang watch lang, kasi titingnan mo lang naman yung oras, yung parang ganun, isang bag lang, isang wallet, yung mga ganun. Parang gusto mo na siya i-dispose lahat isa-isa, pero I don't know how to, yung paano, how to do it. Like, magawa kaya ako ng pre-love, ganyan. Pero kasi pag magaganon ka, kailangan talaga meron ka ring time makakapag-focus ka doon para, syempre, mapapaliwanag mo yung mga bagay-bagay na gusto mong i-dispose. Like, ang dami ko talagang gamit. I don't know. Sa totoo lang, hindi na ako namimili ng mga dress or ano, yung, kunyari, mga pagdating sa fashion, ganyan-ganyan. No, before kasi. Hindi rin ako, hindi rin ako doon, actually. Mahilig lang ako sa jeans and, of course, t-shirt, mga polo shirt, yung ganyan. Hindi ako bumibili ng, hindi ko mapapakinabangan ng pangmatagalan. Although, yeah, I'm very, very practical when it comes to shopping, like yung mga clothes, ganyan. Kasi, sa totoo lang, ang tagal ko nang hindi bumibili ng t-shirt. So, lahat ng mga ginagamit kong t-shirt is, ano na yun, matatagal na, like from 18 years ago. So, yun yung kagandahan pag bibili ka ng quality na product. Medyo pricey, pero mapapakinabangan mo siya ng matagal. Ganon, hindi ako, basta, hindi rin ako ano sa uso-uso, hindi. Bibili ako ng gusto ko. Yung talagang magagamit ko, pang matagalan ko siyang magagamit. Kasi ayoko yung bili ng bili. Na katulad dati na parang, nung medyo bata ka, like, nung pag umuwi ako ng Pilipinas, oh my God, pag umuwi ako ng Pilipinas nung OFW ako, grabe yan. Sapatos, bags, mga ganyan. Tapos nangyari yung nag-asawa na ako. So yung mga gamit ko naiwan sa Pilipinas, di ko naman pwedeng dalhin sa Japan. Naiwan sa Pilipinas, nakalagay sila sa mga maleta or doon sa sa cabinet. Yung mga shoes nasa boxes niya nakalagay doon sa itaas ng cabinet. So syempre, kunyari, uuwi ka ng Pilipinas, di naman pwedeng lagi ka umuwi, parang once a year, ganyan. Hulo, pagtingin ko sa mga sapatos, mga nag-crack na sila, yung mga inaalagaan mo yung mga shoes. Yung bumibili ka, syempre yung mga medyo matitibay din. So, medyo may presyo rin kasi matibay nga, pang matagalan. Pag hindi mo pala yung ginamit, nagka-crack siya. So, grabe yun. Parang, oh my God, natuto ako doon talaga. Na, wow, ang dami kong nasayang na money dahil nga hindi ko alam. Diba? So, nung tumuntong ako ng 40s ko, ang daming nagbago. No, hindi pala 40s. Nung nasa middle ako ng 30s, medyo may pa ako mahilig pa ako sa brand, ganyan, mahilig pa ako. Pero nung tumungtong ako ng 40s, nagbago lahat. Nagbago lahat yung aking pananaw sa mga bagay-bagay. Pagdating sa mga fashion na yan, parang, tapos lalo ngayon, maisip mo talaga na, grabe, ang dami mo palang sinayang na pera. Yung kasi, ang dami dyan, hindi mo, di ba gusto mo i-dispose, hindi mo naman magawa. So, mga nakatambak lang sila. Ay, super dami. Tapos yung mga accessories, napakadami. Hanggang ngayon, marami pa rin ako. Hindi ko nga alam kung paano gagawin ko. Oh my God. Siguro I don't know. Ibabalik. Pag umuwi ang Pilipinas, kung maisip kong magtagal doon, siguro iuwi ko siya sa Pinas. Tapos,
parang ano ko siya, isa surplus. Sobrang dami. Oh my God. Like, minsan naisip mo, like, jewelries. Diba? Parang andyan sila lahat. Tapos, pag kailangan mo ng cash, parang, hindi mo rin naman siya mabitawan. Parang ako, hirap kaya ako mag-dispose ng bagay. Hindi ko alam. Yung aking, ugali ko kasi yung parang, yung meron ako yung loyal talaga. Loyal ako sa mga gamit. Loyal, basta lahat. Yung loyalty ko palagi is nandoon. Yung, kunyari sa jewelries, di ba? Halimbawa, ang dami mo dyan. Tapos, parang, di ba nagsasayang ka? Ba't hindi mo na lang yan, isa-isa i-dispose at gawin mong money, yung mga ganun. Pero hindi ko siya magawa. Hindi ko siya magawa, ewan. Hindi ko rin siya pwedeng ipamigay, ha? Depende. Depende siguro kung magbibigay. Depende sa dapat pagbigyan, kung karapat-dapat. Kasi dati, nagbibigay ako ng alahas. Pero lahat yun, wala akong nakita. So, nadala ako. Pero okay na rin mag-invest ka sa jewelries kaysa sa mga bags and shoes and other, mga branded stuff dyan. Kasi yung jewelry, kahit pa paano naman, pag talagang need mo ng money, pwede mo naman yan dalhin sa mga sandaan. Ay, oh my G. Sa Sunday, saan kaya ako pupunta? Gusto kong pumunta sa city. Gusto ko lang mag-driving. Ang tagal ko nang hindi nagpupunta sa city. Sobrang tagal na. Kasi, alam nyo guys, bakit hindi ako pumupunta? Yung city dito na medyo malaki. Hindi yung city na nandun yung work ko. Yung city na medyo malaki. 30 minutes drive away from home. Tapos, kaya ayokong nandoon yung pinakamalaking train station, yung may mga access kung saan-saan. Tapos nandun din yung mga malalaking department store, maraming department store, as in, talagang city. Maraming buildings, ganyan. Maraming shopping store, may cinema, ganon. Kaya ayokong pumunta doon kasi yung parking doon may bayad. Ang mahal. Dati, nung araw, siguro mga siguro mga 8 years ago, pupunta ako doon, nagpa-park pa ako, hindi pa ganun kamahal ang bayad. Tapos may isang area na mas doon ako nagpa-park kasi yun ang sa akin mas pinakamura. Oh, nag-iba na siya, ang mahal na niya. Kaya bihira na akong pumunta sa city, gawa nga na ang mahal ng parking. 3 hours lang, nagbayad ako ng 1,300 yen, mga 700 pesos. Parang mga ganun. Or mga 650 pala, ganyan. 'Di ba 3 hours lang? Tapos meron namang isa, yung malaking department store na doon talaga mga medyo mga mamahalin talaga ang mga nila doon, paninda. Doon naman, pag nag-shopping ka, pakita mo lang yung resibo, magiging libre yung mo. Pero paano pag hindi ka naman mamimili, mag-window shopping ka lang? So yun, kaya bihira akong pumunta sa city. Mas gugustuhin ko pang pumunta sa Nasoy. Guys, yung Naso. Iyon yung tourist, dito. Tourist spot, parang, siya, yung mga kangko, yung mga iba-ibang lugar dito sa Japan, nagpupunta sila diyan kasi yung lugar na yun, marami ka talagang may enjoy. Mga hotels, hot springs, and marami silang mga activities.
para kang nasa Baguio. Pero napakaganda nung dito. Tapos doon, yung mga parking doon, libre. Mga farm ng baka, marami kang, ang ganda na, mga pasyalan talaga siya. Tapos nasa isang area lang siya. Magkakalapit lang siya, pero malawak siya. Pero, marami kang ma-enjoy doon sa lugar na yun. Mas gusto kong pumunta doon dahil libre yung parking. Yun nga lang, medyo malayo sa akin. Mga 50 minutes or 1 hour, 1 hour and a half. Tapos doon, pag pumunta ka, pag may pera ka talaga, pwede kang magstay sa hotel. Tapos yung mga hotel nila, may mga onsen. Tapos may mga packages like kasama na yung dinner and breakfast. Yung dinner ang pinakamaganda kasi ano yun meron sila mga option na iaano sa'yo sa mga packages nila. Napakaganda. Tapos, magdi-dinner ka. Tapos mag-onsen ka. Tapos pagtas mag-onsen, mag-stay ka sa hiya mo, then mag-tea ka. Tapos ayan, mag-onsen ka na naman. Tapos yung mga hotel nila, minsan merong mga karaoke doon sa loob. Minsan meron pang mga parang parang nightclub. Mga ganyan. Alam nyo guys, ako, pangarap ko talaga, bago ako, halimbawa, hindi natin masabi kung ano ang result ng papel ko. Yung kung umuwi ako ng Pilipinas for good, gusto ko talaga maglibot dito sa Japan. Gusto ko siyang malibot. Pero, napaka-imposible kasi medyo magastos po yun. Yung parang gusto ko lang subukan yung gagamit ako ng sasakyan. From kunyari, dito sa lugar ko na to, magdadrive ako doon sa kasunod na town or city or pareho lang, doon sa kasunod na prefecture. Tapos, doon sa city nila, magstay ako, tapos mamamasyal ako, tapos pagkatapos doon sa susunod naman na prefecture, tapos doon uli ako magstay, tapos mag-i-enjoy kung anong meron sila doon, mga ganun. Pala ko talaga. Dami kong gusto. Gusto kong puntahan yung Ginzan Onsen pag winter. Pero, lagi ako nagtatry mag-book ng hotel sa kanila. As in, whole year, fully book talaga sila. Sa sobrang dami ng pumupunta doon. Kung tutuusin, galing dito sa lugar ko, kaya kong puntahan by car. Pero kasi, pag malamig, mas snow. So, yun yung nakakatakot. Kaya, kahit kaya ko, wala akong lakas ng loob pumunta. Kaya kailangan talaga, mag-Shinkansen ka. Tapos, magbabas papunta doon. Kukuha ka ng tour. Tapos, marami pa akong gustong puntahan. Hindi pa ako nakapunta ng Hokkaido. Nagpunta na ako ng Kyoto. Pero, ano lang yun, 3 days and 2 nights lang kami sa Kyoto. Ang ganda ng Kyoto. Parang ayaw mo nang lumabas. Sobrang ganda niya. Pero, sobrang mahal lang guys. Kailangan talaga pag pupunta ka doon, may pera kang baon. Kasi, nung 3 nights and 4 days namin na tour, kasama yung Osaka and Kyoto. Ang budget namin, lahat kami, tig 20 lapad ang budget namin. Yung 20 lapad na yun, kasama na doon yung pamasahe, hotel, and sa namin, pampasalubong. Pero, biruin mo, 3 nights, 4 days. Yung unang araw namin, dahil nung pumunta kami doon, bumabagyo. Ang bagsak naming una, Osaka. Wala kaming na-enjoy sa Osaka. Pero nag-ano kami yun, USJ, Universal Studios. Ang ganda ng Harry Potter Wizarding. Napakaganda niya. Kahit nung pumunta kami ng Osaka, hindi kami nakapaggala sa Osaka kasi may bagyo. Kahit papano, nakapasok kami ng USJ. Yun agad ang una namin pinilahan kasi kahit na
ano pang mangyari, kahit pa paano may isa tayong napasukan. So ayun, worth it talaga yung ang ganda. Kaya gusto kong uling bumalik doon. Pero hindi ko alam kung kailan ulit mangyayari yun. Saka sa Kyoto, gusto ko pa rin bumalik. Kasi, ang Kyoto kasi, ang history ng Japan, ando doon. Ando doon yung mga nung araw. Pero, hindi lang din naman doon, pero doon talaga mas kilala. Andun yung mga historical site. Well, dito rin sa lugar, dito sa Pushimakin, yung Aizu Wakamatsu, isa din yan sa maraming nangyari nung araw. Maraming history. Yung mga samurai. Mga samurai. Marami din dito. So, yung mga kaguluhan nung araw. Kaya lang, syempre, dito na ako nakatira eh. So, kayang-kaya kong puntahan. Kaya, gusto kong pumunta sa malayo. Napakarami kong gustong puntahan yung Bippo. Sa Kyushu naman yun. Gusto kong pumunta ng Kobe. Pero, mangyayari din yan. Isa-isa lang, Linchang. So, dito sa Japan, ang napupuntahan ko pa lang, nakapunta na ako ng Yamagata, kung saan nandoon yung Ginzan Onsen. Pero, hindi ako doon nakapunta sa Ginzan Onsen kasi malayo pa po yun. Doon sa Yamagata City. Na kumbaga parang magdadrive ka pa ng 1 oras at kalahati, nasa parang sakop siya ng Yamagata. Yun yung mga napuntahan ko, yung Yamagata, pero hindi rin ako nakapag-enjoy kasi ano lang din yun eh, one night lang kami, onsen din yun, tapos yung onsen na pinuntahan namin, may kasama yun doon sa ano, yung mga ano nga nila, yung mga package na may dinner. Doon ko na tikman yung first time yung Unizawa Gyu. Yung beef nila, napakasarap. My God. May tawag doon, Inkay. May mga kasama kami noon yung boss kong Japanese. Tapos, nagstay kami doon overnight. Tapos, mga bago mag-party-party, nag-dinner muna. Yung dinner na yun, nasa isang room, naka-reserve yun. Tapos, basta, nandun na naka-serve. Pagpasok pa lang namin, nandun na lahat ng pagkain. Tapos, habang dan, sinaserve nila lahat yung mga food. Sinaserve nila, ini-explain nila kada isang kunyari, yung gulay lang na yun, na kakapraso na gulay, kung saan yan kinuha, kung paano na source nila yung mga ganun sila kadetalyado. First time ko naranasan yung ganung klase. Inkay ang tawag. Tapos yun, nakapunta ako ng Yamagata. Doon ako first time din nakakain ng soba. Na masarap na soba. Dati, kumakain ako ng ramen. Kumbaga, more on ramen. Syempre, nung mga OFW pa ako. Pero natutunan kong kumain ng soba noodles, nung 2017. Yun nga, yung Japanese na amo ko na babae, kung saan niya ako dinadala. Doon ko na-appreciate talaga yung kultura nila. Tapos, sa pagkaka-appreciate ko sa kultura nila, alam nyo guys, ang ramen, siguro mabibilang lang sa daliri ko, na isang daliri ng isang kamay ko, kung ilan beses ako kumain ng ramen. This year, one time pa lang ako kumakain ng ramen. One time pa lang. Yung pinost ko sa short video ko sa YT. One time pa lang. Hindi pa uli nasusundan. Katulad din ng instant ramen. Kahapon kumain ako. One time pa din lang. Hindi naman ramen, parang instant udong. Hindi ako mahilig sa sa mga instant. Sa ramen, sa dami ng napuntahan kong ramen. So, parang pag kumain ka ng ramen, makukompare mo yung lasa. Merong isang ramen house na gusto kong puntahan, pero hindi ko mapunta-puntahan. Gawa ng, pag pumunta ka doon, dapat gigising ka ng maaga.
Kaya matulog ka ng maaga, gising ka ng maaga kasi yung pinaka-waiting time bago ka makakain ay 1 hour and a half sa dami ng customer na pumipila. Kumbaga, syempre, by ano kayo eh, first come, first serve eh. Ang haba ng pila niya. So, laging ganun. Nagpunta na ako doon twice. First time, nung pa ako, OFW pa ako, yung lugar nila nasa nasa palayan, nasa gitna ng palayan, tapos parang kubo lang. Mga 2000 yata yun, first time ako nakapunta doon. Yung dami ng tao na yun noon, mas lalong dumami pa yung tao ngayon. Kasi syempre, kilala siya, dinadayo siya ng mga iba-ibang tao sa iba-ibang lugar. Yung talagang pinupuntahan nila para lang doon sa ramen na yun. So, kaya, pag pupunta ka doon, kailangan maaga kang gigising. Dapat mga 11, makarating ka doon. Tapos, syempre, magpapalista ka, makakakain ka. Mga 1 na. Saan ka pa? Ganon. Yung 3 beses ka pumunta doon, palaging ganon. Kaya, gustuhin ko kumain ng ramen. Yung ramen lang na yun ang gusto kong puntahan. Kasi hinahabol ko yung niya, yung may tawag doon sa chashu eh. Yung meat. Ano bang tawag doon? Hindi ko alam kung paano sa English. Yung pinakakarni doon ay ang sarap. Tapos shoyu siya, hindi siya miso. Ang sarap. Ngayon, ninanamnam ko siya sa isip ko lang una. I-imagine ko pati yung shoyu ramen sa utak ko ngayon. Baka pumunta ako bukas, pero hindi, imposible. Hindi ako makapunta. Gawa na. Wala talagang oras. pag day off kasi, kunyari kinabukasan walang pasok, hindi ako nakakatulog lalo ng maaga. Ewan ko ba? Yung sa sobrang plinano mo, bukas doon ako pupunta. Kaya, wala akong, pag may lakad ako, walang fix na, sabihin ko, dito ako punta ngayon, ito yung schedule ko. Walang ganun kasi lalong hindi ako makakatulog. Kadalasan ganyan nangyayari. So, yung excitement ko nauuna, tapos naapektuhan yung pagtulog ko. Sa sobrang excitement ko, parang mapapaidlip lang ako ng mga 30 minutes, tapos biglang, hindi na ako makatulog uli. Kakaisip, ano bang gagawin ko doon? Gayaan palagi. Kaya parang lately wala akong napupuntahan. Although hindi ako pwedeng maglalayo ngayon kasi nag-aantay nga ako ng visa ko. Anytime, pwedeng tumawag yung immigration dito sa bahay. Pero, kung kailan inaantay ko, wala naman tawag. Or baka pumunta sila dito sa bahay, dapat nandito ka. And isa pa guys sa mga gusto ko. Dati hindi ako nag-onsen, nag-hot spring. Hindi ako pumupunta doon kasi feeling ko, syempre nakahubad ka eh. Diba? Tapos wala kang damit, tapos may mga kasama ka rin walang damit na mga, syempre babae, lalaki. Parang, ayaw mo makita yung sarili mo, diba? Nandyan, nagbuyang-yang, wala kang damit. Kaya hindi ako pumupunta ng mga hot spring kasi yun ang pinaka-ayoko ko. Pero, meron namang mga ways pala na hindi mo makakasabay yung maraming tao ng mga walang damit. So, parang kunyari, huwag kang makisabay sa oras na ganyan. Magpalit ka para kukunti lang ang tao. So, yun na-appreciate ko na yung pagpunta sa hot spring. Ang sarap mag-hot spring din. Sarap. Yung mainit na water. Tapos lulublub ka. Tapos aangat ka. Tapos lublub ka ulit. Hopefully, makapunta ako ng Aizu. Kasi meron akong, pupuntahan na hot spring. Maganda siya. So, di ko alam. Gusto ko nga sana this week. Pero kasi, ayokong magpabigla-bigla. Kasi birthday ni mother ko.
sa 24. So, syempre, yung gusto ko sana staycation doon sa onsen. Kaya lang, syempre, unahin ko yung birthday ng mom ko para naman matuwa siya. Ano bang ginawa ko? Ito pa pala. 'Di ba, sabi ko kanina, ang dami kong gustong mapuntahan dito sa Japan. Oo nga, sa tagal ko dito, siguro, all in all, 26 years na po ako dito sa Japan. Ano ba nangyari sa akin sa 26 years? Parang, meron ba akong mga achievement? Siguro kunti. Pero ang gusto ko talaga is yung malibot ko ngayon Japan. So, ang napupuntahan ko pa lang sa tinagal-tagal kong nakatira dito sa Japan, first time ako, nung nagpunta ako dito sa Japan, first time kong pinuntahan as an OFW is Gunma-ken, sa Gunma. Pero nagpunta ako ng Gunma, wala akong masyadong, may memory ako, pero wala akong masyadong pasyalan. Kasi ano lang ako doon 6 months lang ako. Pagkatapos ng 6 months, umuwi na ako ng Pinas kasi hindi ko type yung mga sistema ng ano. Siyempre, mga talento kami, mga dancer, di ba? Hindi ko type yung mga system ng mga sa mga sa mga clubs. Kasi syempre, yun yung work namin, dancer. Hindi ko type yung mga system nila. So, tinapos ko lang yung 6 na buwan. Kahit meron pang mga customer dyan. Tinapos ko lang siya, tapos umuwi akong Pilipinas. Tapos pag uwi ko ng Pilipinas, nag-audition ako sa ibang lugar. Yun nga, ito na nga kung saan nandito talaga ako nakatira ng matagal. Tapos, pero ano lang yun, pag galing ka doon sa pinanggalingan ko nung una, pag sa highway, 1.5 hours. Like, 2.5 hours by yung normal na daan. Pero hindi na uli ako nakapunta doon. Itong dito na ako nakatira. So yun nga, sa Gunma ako pero wala akong masyadong na-enjoy doon. Kasi syempre trabaho, tapos yung naalala ko lang, pagkatapos na may magtrabaho sa club, yung mga customer na ayaw pa nilang mag-uwian, parang bitin pa sila sa mga kwentuhan, yung mga parang, alam mo yung fun doon sa loob ng club. Ang gagawin namin, aayain namin sila sa Philippine restaurant. So nakakauwi kami, 8 na ng umaga. Yun yung hindi ko makakalimutan. Tapos doon sa Philippine restaurant, ang dami kong mga bilog. Wala silang mga visa ng mga Pilipino. Ang dami kong na-encounter doon. Pero, hindi naman sila hinuhuli. Kasi hanggat walang hawak na warrant yung mga polis, hindi sila uhuli. So, yung dami ko nakitang bilog doon. Ang saya rin ng city na yun, pero hindi para sa akin. Kaya wala akong masyadong memory. Pero ang naalala ko lang, yung isang lugar na kung saan kami nakatira, yung malapit na baryo doon, parang baryo kunyari, or barangay, meron siyang isang street na nagsasayaw ang mga Brazilian na yung samba. May festival sila. Yun yung memory ko lang doon. Aside doon, wala na. Yung kung ano lang yung doon sa apartment namin, tas pasok sa trabaho, yun lang, wala na. So yun, nakapunta ako ng Gunma, yun yung first time ko. Tapos, yung sumunod, dito na nga sa Fukushima-ken. Dito talaga ako. Nung natapos ako sa Gunma, umuwi ako ng Pilipinas, 3 months lang ang waiting ko. So, dumating yung visa ko dito nga sa lugar na to. So, hindi ako nagtagal sa Pinas. Tapos, nung mga panahon na yan, syempre may pinagdadaanan ako yung sa personal kong buhay. Yun nga yung, minsan naiyak ako pag kinikwento ko, yung, iba yung anak ko nga na wala sa akin, na inadapt siya ng tatay, kapatid ng tatay niya, na wala yung hindi bukal sa kalooban ko. So, desisyon lahat ng tatay ng anak ko. Kasi nung time na yon, syempre, nung naghiwalay kami, iniwan ko sa kanya yung bata. Against kasi sa akin yung pamilya nila. Chinese sila. Ayaw nila sa akin. So, syempre, hindi alam ng parents ko na nabuntis ako, nanganak ako. So, ang usapan namin, okay, sige. Hindi mo naman ako kayang panindigan. Ito na lang, tulungan mo ako. So, ang baby, iiwan ko sa'yo.
pupunta ako ng Japan. Pagbalik ko ng Pilipinas, kukunin ko ang baby. Pero pagbalik ko ng Pilipinas, after nung contract ko, yun nga yung sa Gunma ko. Pagbalik ko ng Pilipinas, yung anak ko, ipinaampon na ng tatay niya dun sa kapatid niya na yung tatay ng anak ko, yung kapatid niya na nag-ampon sa anak namin is hindi sila nag-uusap ng mahabang panahon. Nang dahil sa anak namin, so nagkaroon sila ng communication. So that time, syempre bata pa ako, I'm so weak pa ako. Hindi gumagana ang utak ko nung mga panahon na yun. Basta na lang ako, yung sinabing ipaampon ng bata, tapos ito na yung mga papers. Ano yun, pagkagaling ko pa lang dito sa Japan, pag uwi ko ng Pilas, ito yung mga papers, permahan mo, ganyan-ganyan. So ako basta hindi ko na naisip yung magiging effect sa akin. Pumirma na lang ako. Pero alam niyo nangyari? Oo nga, pumirma ako. Siyempre, hindi ko makita yung baby ko, di ba? Pero nung pumunta ako doon, nakita ko siya. Tapos, siyempre, wala sa akin, di ba? Hindi ko na makuha. Pumirma ako. Ang inisip ko na lang nung time na yun, oo, masakit, pero inisip ko na lang, para sa kanya. Kasi kung, iba sila eh. Ayokong ikwento dito kasi mahirap na. Iba sila. So, ang inisip ko na lang, para sa kapakanan niya. Di ba? Kung hindi ako pupunta ng Japan, hindi ako magtatrabaho, kung nasa akin ang TV, anong ipapakain ko? Samantalang doon, lahat nandoon. Diba? Maganda ang magiging future niya. Everything is nandun na. Kung hindi ako magkumayod, hindi ko mabubuhay ang anak ko. So, yun yung naisip ko. Dahil doon sa sitwasyon na yun, mas pinili kong mag-Japan. Tuloy-tuloy. Nung after 3 months, nakabalik ako dito sa Japan. Nagtuloy-tuloy yun. Hanggang 2003. Pumunta ako dito 1998 una. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. So, 5 years. Nagtuloy-tuloy yung pagbiyahe ko. As in, uwi ako ng Pilipinas, dala ko na yung visa ko. Siguro pinakamatagal ko sa Pinas na stay 1 month. Tapos babalik na uli ako doon. Bakit ganun yung naging ko sa buhay? Para hindi ko masyadong maisip yung anak ko. Pero doon sa panahon na yun na pabalik-balik ako ng Japan, kada matatapos yung kontrata ko ng 6 months, talagang uuwi ako doon sa Pilipinas. Gumagawa ko ng sulat. Yung first, siguro yung una, di ba, napaampon yung baby. Tapos yung pangalawa, parang makikita ko pa ba ang anak ko? Parang hindi ko na yata makikita. Hindi ko kaya. Alam mo, gumawa ko ng sulat. Yung sulat, syempre, may contact pa rin kami ng tatay ng anak ko. Pero, wala na kaming yung kunyari sa aming personal, wala. Wala na. Dumaan na sa kaibigan. Hindi na ako nag-ano sa kanya. Kasi dahil nga doon sa nangyari. Tapos, gumawa ako ng sulat. Sinabi ko doon yung nararamdaman ko. Hindi ko gusto na pinampo ng anak namin. Hindi bukal sa kalooban ko yan. Pero napapirma na lang ako kasi ganyan-ganyan. Umiiyak talaga ako. Sabi ko, oo, sabi ko. Gasino na lang. Kumbaga, bariya lang ako sa pamilya ninyo. Sabi ko ganun. Pwede nyo akong ipapatay. Kung magwawala ako, magpipilit ako na makita ang anak ko. Pero, yung buti na lang yung asawa, Pilipina siya. Yun, pinabot ko yung sulat ko doon. Tapos, nabigyan ako ng pagkakataon na madalaw yung anak ko. Sinabi ko, yung nararamdaman ko. Doon sa sulat, sinabi ko talaga na dinala ko yan ng 6 na buwan, ganyan. Tapos ganun. Yung sobrang sakit, hindi ko talaga matanggap. Alam mo ang nangyari? Pumayag sila. Every time na uuwi ako ng Pilipinas, automatic yun, didiretso ako doon sa probinsya para makita ko ang anak ko. So, nagstay ako sa city, malapit doon sa lugar nila, para makita ko yung anak ko. Ganon ang ganon. Kaya yung anak ko, hanggang 8 years old siya, nakatatak ako sa kanya. So, lagi kami nagkikita. Tapos, yung tatay ng anak ko, sa loob ng pabalik-balik ako, 5 years na nagpabalik-balik ako,
yung una, nakita ko siya. Yung pangalawa, hanggang sa huli na nakita ko ang anak ko, 8 years old, hindi talaga ako nagpakita sa tatay ng anak ko. Yung sobrang, yung nandun yung galit mo. Pero mabuti na lang, yung nag-adapt sa anak namin, na kapatid ng tatay ng anak ko, is mabait yung asawang Pilipina. Siyempre, masakit sa kanila yun na parang nandoon ako. Pero naintindihan nila yung sitwasyon ko. So pag uwi ako ng Pilipinas, tas hindi ako makadiretso doon sa probinsya, ang gagawin nila, sila ang pupunta sa Manila. Tapos magkikita-kita kami sa Manila. Ganun. Kaya yung anak ko, tumatak ako sa kanya. Tapos ngayon, nung 15 years old siya, doon niya nalaman na, doon niya nalaman na adopted siya. Tapos, nung sinabing adopted siya, kasi nagkaroon ng gulo sa bahay nila, nung sinabing adopted siya, doon daw, pumasok sa isip niya na, siguro ang mama ko si Tita Lynn. Kasi ako yung ibang tao na nakikita niya habang lumalaki siya. 'Di ba? Pero yun, malaking pasalamat ko na Pilipina yung naging asawa, naramdaman niya yung naramdaman ko. Pero alam niyo, yung selos nandun talaga. Lalo na nung malaki na yung anak ko. Ito na, nung 17 yung anak ko. That was in kailan ba yun? 2017 din. Na umuwi akong Pilipinas. Doon, hindi ko alam, yung anak ko kasi sa Facebook, friends kami. Siyempre, tinatawag niya akong tita. Alam mo, pag tinatawag ka, tita, durog na durog ako. No, I'm not your tita, I'm your mom. Yung gusto mong sabihin sa kanya. Kasi lagi kaming, nung hindi na ako umuwi ng umuwi ako ng Pilipinas, pero nung from 8 siya, hindi na ako nagpakita sa kanya, hindi na ako pumunta sa kanila. Kasi nandun na yung, doon ko na naramdaman yung sakit, yung sobrang pain, na yung pag tinawag niya akong tita. So, hindi na ako nagpakita. Pero, meron kaming communication sa Friendster muna yun. Ang galing ng anak ko, ha? Nagawa siya ng Friendster, nagawa din ako ng Friendster. Nagme-mailan kami. Pero, hindi ko kinikwento yung sitwasyon namin. O, ako yung nanay mo. Hindi. Tapos hanggang sa yung 15 na siya, dun ko naramdaman yung 'di ba, Facebook na wala nang Friendster. Kasi sa Facebook, andyan na yung mga picture, may mga banding sila, ganyan-ganyan. Ganun, ma'am, Happy Mother's Day, yung mga ganun. So, doon ako nakaramdam ng pain. Kaya, hindi na ako nagpakita sa kanila. Hindi na rin ako dumalaw, hindi na rin ako tumawag. Pero, yung anak ko, meron kami sa Facebook, sa Messenger. Nagko-communicate kami. Like, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Birthday, yung mga ganun. Yun lang ang namin. Pero nakikita ko yung mga Facebook nila, yung mga gatherings nila, ganyan nakikita. Pero doon nadudurog ako. Lalo na pag sinabi niya, Happy New Year, tita. Yun, doon talagang sobrang durog na durog ako. As in, umiyak talaga ako. Walang nakakita, ako lang. Umiiyak ako, yung parang gusto kong, oh my God, hindi mo ako tita. I'm your mom. Pero hindi ko masabi kasi iniisip ko pa rin yung pamilya na nagpalaki sa kanya. Dahil mababait naman sila. Napalaki siya ng maayos. As in, maayos talaga. Mabuti talaga. Pero yung sakit, as in, para akong, alam mo yun, parang sinasaksak sa likod pag tinawag niya akong tita. So, parang nanlamig ako, parang yung anong tawag doon? Yung foster parents, yung wife niya, yung Pilipina nga, hindi na ako nakapag-communicate sa kanya, hindi na ako, dati nag-anuhan kami sa Messenger, kinikwento niya yung kung ano nangyari sa anak ko, na anak niya rin syempre, kinikwento niya yung mga ganyan-ganyan, baka magkaapo tayo ng maaga, kasi ganyan-ganyan, daming, alam mo na, daming girls, ganun. Pero dahil nga doon sa pag tinatawag ako ng anak, yung tinatawag ako ng anak ko na tita, na parang sa akin, 15 na yan. Bakit hindi niyo pa sabihin ang totoo? Na ito talaga,
meron kang, total, sinabi na nga ninyo na, na hindi ka, na-adopted ka ba't hindi nyo pa sabihin kung sinong nanay? Paalam niya kung sinong tatawagin niya, di ba? Yung, hindi niya na ako tatawagin ng tita. Kasi, ito pala yung nanay ko. Hindi pa nila sinasabi. Wala silang balak yatang sabihin. So, 17 na yung anak ko, ganun pa rin. Tita, 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 tita pa rin. So, siguro mga 2017 yun. Ewan ko paano yun. Mga summer yata yun eh. Umuwi akong Pilipinas. Nung sa Messenger, nag-message ako sa kanya. Uuwi ako ng Pilipinas. Magkita tayo. Kasi, meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. So, yung anak ko, as in, nag-antay din siya. Talagang nagbigay siya ng oras kasi nag-aaral siya eh. Nagbigay siya ng time, talagang nakipagkita talaga siya sa akin. Tapos, ayun na nga, sa SM Mega Mall. Nasa isang coffee shop kami. Muna, kumain muna kami. Kasama ko yung mga pamangkin ko na girls. Tapos, kasama siya, nandun siya. Tapos, hindi ko alam na malapit din siya sa akin eh. Kahit na hindi pa niya alam kung ako ba talaga ang nanay niya. Pero doon daw sa email, nagkaroon na siya ng idea na yung sinabi ko may important tayong pag-uusapan. Sana mapatawad mo ako, mga ganun ang sinabi ko. So nagkaroon siya ng idea. Tapos kumain muna kami. After namin kumain, sa ano bang kinainan namin? Basta may mga Chinese restaurant yung kinainan namin. After namin kumain, sinabi ko sa mga pamangkin ko na, hiwalay muna tayo. Kayong dalawa, maggala, mamili kayo, dyan, mag-enjoy kayo. Kami ni Josh, may pupuntahan kami. Pumunta kami sa isang coffee shop. Nagkape kami doon. Doon, nag-usap kami. Sinabi ko sa kanya, hawak ko yung kamay niya, sinabi ko sa kanya, na, Josh, ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan yung nangyari, ganito, ganyan-ganyan. Alo, grabe talaga yung iyakan namin. Sobrang iyakan namin. Mata ko talaga magang-maga. Sobrang magang-maga. Tapos, ayun na nga. Tapos, nasunod na. Tapos, after yung drama na yun, walang sumbatan. Tapos, ang napag-usapan lang namin mag-ina na mag-move forward tayo. Sabi ko sa kanya, huwag kang magtanim ng galit sa tatay mo. Dahil, may mga rason ng mga bagay-bagay. Sabi ko ganun sa kanya. Alam mo, hindi siya nagtanim ng galit. Kasi talagang yung kapatid noon na tinuring niyang tatay, talagang minahal talaga siya. Minahal siya nung mag-asawa. Na sobra, mahal niya rin. Pero syempre, mahal niya din ako. Iba naman yun. Tapos napag-usapan namin na, ayun nga, sabi niya, ma. Tapos nung tinawag niya ako, ma. Oh my God, parang lahat ng nakataklob sa ko. Lahat ng nakataklob, yung bigat na nararamdaman ko, lahat yun, puwang! Natanggal yun. Tapos, sa kanya mismo nanggaling, sa anak ko mismo nanggaling yung sinabi niya na, wag na natin balikan yung nakaraan, simula dito, mag-move forward tayo, natin yung mga time na nawala. Ano ba may tawag doon eh? Yung lost time namin, kailangan mapunan na namin. Ganyan. So, nakauwi pa ako ng Pilipinas ng 2018. So, nung panahon na yun, nagkaroon na ng idea yung adopted parents niya na nagkikita kami. Ayan, ang dami ng tanong, ganyan. Uwi ba si ganyan. Kasi siya naman, di siya sinasabi niya. So, alam mo yun, yung sobrang doon ako nainis ako kasi alam nila na nasa Manila. Alam nila na nandun ako. Tatawag sila. Diba yung parang, why? At hindi nyo naman ibigay sa akin yung time na para sa akin. Oo, naintindihan ko sila. Pero, na-enjoy nila yung mga panahon na napinagdusahan ko. Sana man lang sa igsi ng panahon na nasa Pilipinas ako, ibigay nyo naman sa akin. Di ba, hindi ko naman kinukuha sa inyo eh.
ibigay nyo sa akin. Alam ko syempre masakit din sa kanila. Nagsiselo sila dahil sa nagkaroon kami ng ano ng anak ko. Pero hindi yun eh. Pinagdusahan ko yung na-enjoy nyo bilang magulang sa kanya na hindi ko na-enjoy na pinagdusahan ko na sobrang ilang taon na nagdurusa ako. Pero kayo, na-enjoy nyo. Yun yung sa akin, yung uwi ako ng Pilipinas, tas alam nila, yung pagpupunta sa akin, may mga tawag, ganyan, ganyan, ganyan. Doon ako nainis. So, totally talagang, mabait naman akong tao, pero syempre yung, ayaw ko yung ganun, na, ba't ibigay nyo na sa akin? Kasi, hindi ko naman kinukuha sa inyo eh. Wala naman ako sa Pilipinas eh. Yung parang, nagre-reconnect kami, yung time na nawala sa amin mag-ina, gusto lang namin mapunan, tapos, napakaigli nung araw na inilalagay ko sa Pinas para magkasama kami, tapos kukunin nyo pa, hindi nyo ibigay sa akin. Doon ako nagano, so hindi na ako kumontak doon sa wife. Hindi ko na kinontak. Nawalan ako ng ano. Tapos, nakita ko na lang sa Facebook. Inano na niya ako, in-unfriend na rin niya. So, okay lang. Hanggang ngayon hindi kami nag-usap. Actually, mabait yung babae na yun. Mabait yung nanay ng anak ko na yun. Mabait siya. Pero, syempre, hindi natin, yung selos talaga nandun. Iba talaga, di ba? Pag may mga ganun. Akala ko open, di ba? Dapat walang selos. Doon ako na ba't kailangan pa may selos? Kailangan pang ganyan. Tapos hanggang sa, di ba hindi na nga ako nakauwi ng Pilipinas. Kaya yun, nagtatampo siya, yung anak ko. Dahil hindi na nga ako nakauwi ng Pilipinas. Pero sana nga, makauwi ako this year. Yun. Hello, umabot na ako ng 1 hour. Hindi ko na nga nakwento kung iba-iba yung story ng kwento ko. Sabi ko, nagpunta ako ng Gunma, Yamagata, yung mga lugar na napuntahan ko pa lang dito sa Japan. Iilan pa lang sa tagal ko din. Kasi napunta sa anak ko yung kwento. So, siguro matutulog na ako. Guys, salamat. Shout out sa lahat ng aking mga whitey friends. So, mag-isa-isa ba tayo? Mamemorize ko pa sila lahat. Oo, namemorize ko. Pero baka mamaya may makalimutan tayo. Mahirap na. Siguro, wag na lang. Basta, alam nyo yun, di ba? Minsan nagkakaanuhan tayo sa mga comment. Yung iba na hindi ko naman napupuntahan, nakikita ko kayo. Nakadikit pa rin ako sa inyo. Pero ang hirap talaga magbigay ng oras sa sobrang dami. Kung pwede ko lang ibigay, di ba? Siyempre, meron din tayong mga sariling pangangailangan sa sarili nating oras. So, ayun po. Salamat sa inyong lahat. Miss Jed, nasaan ka na? Naglaho na si Miss Jed. Hindi na siya nag-white. Alam mo, isa sa parang grabe yung suporta na ginawa ko kay Miss Jed. Lahat yata nasayang. Yung super chat, oh my God, para lang makakuha siya ng threshold niya. Pero wala talaga. Pero wala na. So, wala na yung WH niyan, malamang. I don't know, hindi ko alam. Pero may mga ads pa rin naman yung bahay niya. So, ayun. Carlo the Flash. Shout out. And, basta ang dami. Sana ako si magician para magkaroon ako ng maraming phone, tas itututok ko lahat sa kanila isa-isa. Wow. Pero yun nga guys, matutulog na ako kasi 4:10 na dito. Bye-bye! God bless everyone.